Naimbag Amalam, narito na ang PIA News Cordillera. Mahigit 100 katao ang aktibong nakibahagi sa Resilience Run 2026 sa Baguio City. Kahandaan sa sakuna at katatagan ng mga komunidad sa rehiyon, itinaguyod. Magbabalita si PIAUC intern Mark Legaspi. Sa bawat takbang, hindi lamang kalusugan ang isinusulong ng mga kalahok, kundi pati na rin ang kahalagan at katatagan ng kaalaman at pagkakaisa ng komunidad. Mahigit 100 runners mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, volunteers at mga mamamayan ang nakiisa sa Resilience Run 2026 na inilunsad ng Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC, katuwang ang Office of the Civil Defense sa Baguio City. Bitbit ng temang naghahanda at kumilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas, layunin ng aktibidad na palakasin ang kamalayan ng publiko hinggil sa kahalagahan ng disaster preparedness at community resilience. First and foremost, yung ating resilience run for this year is part of the celebration or the observance of the National Disaster Resilience Month for this year. So it is an advocacy program. So yung layunin po nito is to promote yun nga po yung ating disaster resilience. So yung pagsali pa lamang po ng ating mga participating agencies, yung mga runners natin earlier, it's showing a message of unity and support nga po for disaster resilience or preparedness din po ng ating mga komunidad. Ayon sa OCD, mahalagang maipakita ng paghahanda sa sakuna ay responsibilidad ng bawat isa, anuman ang edad o sektor. Dagdag pa ng ahensya, sa pamamagitan ng programang tulad ng Resilience Run ay mas pinalawak ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng kahandaan upang maprotektahan ng buhay, ari-arian at kalikasan laban sa epekto ng mga kalamidad. So sa ating mga manunood sa ating sa mga communities po natin, ang disaster preparedness ay talaga nga pong ito ay napakahalaga, because we wanted to preserve life, property, of course yung ating environment din. So habang pinapalakas po natin ang ating disaster preparedness, nakikita po natin later on na maiiwasan natin or mababawasan yung mga epekto, yung maging epekto ng anumang sakuna sa atin, sa ating paligid, and of course sa ating komunidad. Nagbigay din ng inspirasyon ng mga kalahok na nagsabing ang pagiging handa ay hindi lamang mahalaga sa panahon ng sakuna, kundi maging sa pang-araw-araw na buhay. Simply not giving up, and as a volunteer, continuing to help other people, because I believe in the saying that if you help someone, you help everyone. Kasi mas spread lang naman natin yung positivity once we give it to others. Once we give that positive energy to others, and I believe itong mundo natin we have too short of a time to hold grudges and keep on holding grudges, being angry or having that negative energy. So bro, just live, give your best, work hard, stay hardworking and help other people. That's it. Patuloy namang hinihikayat ng Cordillera, RDRRMC at OCD ang publiko na makiisa sa mga programang nagsusulong ng disaster risk reduction upang makabuo ng mas ligtas, mas sanda at mas matatag na komunidad. Dito sa Cordillera, bida ang handa. Sa pamamagitan ng mga programang tulad ng Resilience Run, muling ipinapaalala sa publiko ang pagiging matatag ay hindi lamang nasusukat sa panahon ng sakuna, kundi pati na rin kung paano ang pagkakaisa ng komunidad para sa kalusugan, kamalayan at kahandaan. Mula rito sa Sunshine Park, Baguio City, ako po si PIAUC intern Mark Legaspi para sa PIA News Cordillera. Pinalalakas ang disaster risk governance sa Cordillera, pagsasama ng katutubong karunungan at inklusibong pamamahala sa disaster risk reduction, binigyang diin sa Sagana Conference sa Baguio City. Narito ang ulat ni PIAUC intern Laika Shane Corpus. Nagtipon-tipon ang mga kinatawan ng pambansa at tukal na pamahalaan, disaster risk reduction practitioners, indigenous peoples mandatory representatives,
at iba pang partner institutions sa second strengthening actions for governance, adaptation, and native heritage o Sagana Regional DRRM CCA conference dito sa Baguio City. Hindi lamang makabagong teknolohiya ang binigyang pansin ng conference na ito, kundi maging ang mga katutubong karunungan at inklusibong partisipasyon bilang susi sa mas matatag na Cordillera. Sabi nga nila in Tagalog, kung hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa parurungan. So basically yun yung concept natin. Dapat natin alam natin yung mga indigenous knowledge at i-enhance natin yan with innovation. Layunin ng conference na ito na pagsamahin ang katutubong kaalaman at makabagong inobasyon upang makabuo ng disaster risk reduction strategies na angkop sa kultura at pangangailangan ng mga komunidad sa rehiyon. Karamihan ng ating mga participants are persons with disabilities. So sila ang pinaka-focus natin. Paano natin sila i-prepare, paano natin sila mawa-warningan kung may mga hazard para ma-prevent natin yung disaster. Binigyang diin ni Baguio City Representative Mauricio Dumogan na bukod sa mga natural na kalamidad, mahalagang matugunan din ang hamong dulot ng tao sa pamamagitan ng mabuting pamamahala at aktibong pakikilahok ng komunidad. Many times, if not all the time, we are forgetting. To me, I'm talking on the common sense. We are forgetting that we have two kinds of disaster. Possibly, what we are thinking to be addressed in this program is natural disaster. We are not including human disaster, which is to me, if you quantify the cost of human disaster, it might even be bigger than what is caused by natural disasters. Because human disasters happens every day. Ayon naman kay United Nations for Disaster Risk Reduction Economic Affairs Officer Alper Aras, magiging epektibo lamang ang disaster preparedness kung nakararating ito sa lahat, lalo na sa mga sektor na mas mataas ang panganib na maiwan sa panahon ng kalamidad. I want to be clear about what strengthen means here. An early warning system is not as strong simply because it's a technically sound. It is strong when it is people-centered, when it is inclusive, when it is actually reaches those who face the greatest barriers before and after a disaster. When we design for those most at risk of being left behind, we build systems that work better for everyone. Para sa mga persons with disabilities, ang komperensya ay naging pagkakataon hindi lamang upang matuto, kundi upang maging bahagi ng pagbuo ng mas inklusibong disaster preparedness sa kanilang komunidad. Marami akong natutunan ngayon dahil ako bilang sa PWD sector na kung paano nila kami ma-include talaga sa mga programa nila dahil sa amin napaka-vulnerable yung grupo namin na ano yung mga measures na gagawin nila for us na hindi po kami mapag-iwanan. Ma-include kami sa mga programa nila sa LGU, lalo na sa aming barangay, kung paano nila kami isasama during disasters. Kasi kami, napakahirap po kami na tumakbo o hindi din namin alam kung saan kami pupunta during disasters, kung sino po pwede namin lapitan. So dito na-inform kami na ang pinaka-ano namin ay ang pinaka-base namin is yung barangay. Thankful ako kasi na-invite ako sa event na to. Tsaka dagdag kaalaman din para sa kaligtasan ng mga kagaya kong PWD na hindi dapat sila laging naiiwan, na dapat isa rin sila sa mga dapat na i-priority at may mga lugar na para sa kanila. Samantala, nagkaroon din ng exhibitors area sa aktibidad kung saan ipinakita ng iba't ibang ahensya at pribadong sektor ang mga makabagong teknolohiya para sa seismic monitoring at iba pang kagamitang sumusuporta sa disaster risk reduction
at climate change adaptation. Ipinakita rin ng Sagana Regional DRRM-CCA conference na ang tunay na kahandaan sa sakuna ay nagsisimula sa pagpapahalaga sa karunungan ng mga ninuno at pagtiyak na walang sektor ang naiiwan sa mga hakbang tungo sa ligtas at matatag na komunidad. Mula rito sa Baguio City, ako po si Laika Shinko Cruz para sa PIA News Cordillera. Kasunod ng ilang insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan, muling binigyang diin ng National Police Commission ang kahalagahan ng ugnayan ng pulisya at ng komunidad. Implementasyon ng Community and Service-Oriented Policing System, binigyang diin. Si Debbie Gasingan para sa report. Binigyang diin ng National Police Commission o NAPOLCOM ang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga kinaukulan para masiguro ang ligtas na learning environment at komunidad. Kasabay ng paglulunsad ng 31st Police Community Relations Month sa Police Regional Office Cordillera, inihayag ni NAPOLCOM Regional Director Henry Dungala na nakakamit ang kapayapaan at seguridad sa pamamagitan ng pagtutulungan ng pulisya at mga mamamayan. Crime prevention begins long before a crime is committed. It begins in families that nurtures responsible children. It begins in schools that promote respect and discipline. It begins in barangays that look after one another. And it begins with police officers who are trusted partners of the communities they serve. Iginit din ito ang kahalagahan ng Community and Service-Oriented Policing System na sumusukat sa epektibong policing hindi lamang sa bilang ng mga naaresto o nare-resolbang krimen, kundi sa pagpigil sa mga krimen, pagprotekta sa mga buhay at pagpapalakas sa mga komunidad. Anya, ang unang depensa laban sa krimen ay hindi ang police station, kundi ang mapagmatsyag at may malasakit na komunidad. It is the parent who listens, the teacher who notices a child in distress, the barangay official who mobilizes the community, the youth leader who inspires positive action, the business owner who supports local safety initiatives, the neighbor who reports suspicious activities, the citizen who refuses to remain silent in the face of violence, illegal drugs, online exploitation, bullying, or abuse. Indeed, every responsible act strengthens the safety and resilience of our communities. Hinikayat naman ito ang mga pulis at ang publiko na magtulungan para sa pagbuo ng ligtas na komunidad para sa lahat. Ang tema ng PCR celebration ngayong taon ay sa bagong Pilipinas, ugnayang pulisya at mamamayan, tapat, maasahan at nararamdaman ng bayan. Debbie Gasingan para sa PIA News Cordillera. Bilang bahagi ng pagtataguyod ng kaligtasan ng mga estudyante at guro, nagsasagawa ng surprise bag inspection ang Baguio City High School. Karagdagang detalye mula kay PIAUC intern Mark Angelo Villanueva. Kasunod ng insidente sa Tacloban na muli nagbukas ng usapin tungkol sa seguridad ng mga paaralan, ipinapatupad na rin ang maigting na bag inspection sa Baguio City High School. Layunin nitong matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at kawani sa loob ng paaralan. Ayon sa prinsipal ng paaralan, sorpresa ang isinagawang bag inspection upang hindi malaman ng mga estudyante habang pinapanatili na nirerespeto ang privacy ng kabataan. Siniguro naman nito na wala mapapahiya kung may nakita man na bawal dalhin. We conducted that purposely to make everyone entering this school safe. No? Gusto natin na lahat ng pumapasok dito, estudyante, parents, stakeholders, we want that they feel that they are safe inside the campus. Yeah, we will be conducting this monthly and unannounced kasi
what's the purpose of conducting inspection kung ina-announce natin? No? It defeats the purpose. Ayon sa ilang mga estudyante, mas nakakaginhawa para sa kanila ang maigting na bag inspection sapagkat mas natitiyak nito na ligtas ang kanilang pinapasukan na paaralan. As a student, of course, I feel glad because of this new bag inspection policy. The guards can be able to monitor whatever the students bring to school, including deadly weapons like knives or sharp tools. Maganda naman kasi napapanatili nila ang kaligtasan naming mga estudyante. Yun, nasi-check nga po nila yung mga nadetect po nila, yung mga kung may dala silang mga any weapon, ganun, knuckles, any weapon na nakakapatay, ganun po. Mas masaya na ang school namin is mas maigpit na po sila sa mga ganitong inspections, lalo na po sa mga nangyayari sa atin, lalo na po sa mga public schools na nangyayari sa ibang lugar. Sa kabila nito, nagpahayag ng hinaing ang ilang estudyante dahil nahuhuli sila sa klase dulot ng mahabang pila. May mga estudyante na pumapasok po ng 7 o'clock or sa mga abot ng mga 7:10 ganun. And nalilate rin po sila kaya naapektuhan rin po yung mga ano po namin, yung mga pag-aaral po namin. Kaya minsan po nami-miss out po namin yung mga lessons namin sa first period po namin. So, yung naramdaman ko po is medyo masaya tapos at the same time malungkot din po. Malungkot ako dahil merong mga estudyante na nalilate sa pagpasok nila sa eskwelahan dahil sa mahaba yung pila po. Tapos masaya dahil maligtas na rin po yung school dito sa na pinahayag nila principal natin. For me, nakakagulat kasi yung ang aga-aga mong papasok tapos papasok ka ding late dahil sa bag inspection. Ang haba ng pila dyan sa main gate hanggang sa Burnham Park. Kaya nakakalungkot din kasi late na din ako pumasok ngayong araw. Nagbigay mensahe naman ang mga estudyante para sa kapwa nila mag-aaral patungkol sa kahalagahan ng school safety. Wag na maging pasaway ganun. Wag na maging makulit, wag na magdala ng kung ano-ano. Para yung safety nga po. Yeah. Ang mensahe ko sa kapwa estudyante is wag na po sila magdala ng kung ano-anong bagay na papunta dito sa paaralan. Sana wag na po sila magdala ng mga hindi po ligtas na bagay at sana po maging mas maayos po. Umapela naman ng pangunawa ang pamunuan ng paaralan sa mga magulang, estudyante at stakeholders na pumapasok sa kanilang eskwelahan. I hope na maintindihan nila and sana suportahan nila kung ano po yung mga hakbang na ginagawa ng eskwelahan dahil ito naman ay para sa mga safety ng kanilang anak o sino man na pumapasok po dito sa eskwelahan. Kaya nananawagan po kami na sana po kung may mga magulang dyan na pwedeng makatulong sa mga inspection ng bag, pwede naman silang mag-volunteer kasi kinukulang na tayo ng mga staff. Kung nakita natin, mga utility pa yung mga nag-inspect. Kaya kung may mga magulang na gustong mag-volunteer, we are very happy for that. And yeah, we are encouraging the parents, especially itong mga PTA officers natin. Bagamat magkakaiba ang pananaw ng paaralan, mga magulang at mga estudyante, iisa ang kanilang layunin, ang mapanatiling ligtas ang bawat isa sa loob ng paaralan. Sa patuloy na pagpapatupad ng mga hakbang sa seguridad, umaasa ang lahat na maiiwasan ang mga banta sa kapayapaan at seguridad ng mga paaralan. Mula rito sa Baguio City High School, ako po si PIA UC Intern Mark Angelo Villanueva para sa PIA News, Cordillera. Inilapit sa publiko ang iba't ibang serbisyo ng DNR at MGB sa pamamagitan ng Mobile One-Stop Shop Services for interim small-scale mining contracts at DNR Express Permitting on Wheels sa Benguet Sports Complex. Report mula kay PIAUC Intern Angela Espiritu. Isang malaking hakbang tungo sa pagpapalakas at pagsuporta sa kabuhayan ng mga lokal na minero ang isinagawa sa rehiyon. Pinangunahan ng DENR CAR, katuwang ang EMB CAR at MGB CAR, ang malawakang Mobile One-Stop Shop o MOS at DNR Express Permitting on Wheels sa Benguet Sports Complex, Wangal, La Trinidad, Benguet.
sa pamamagitan ng bagong pulisya ng DNR para sa mga pag-issue ng interim small-scale mining contract, layunin na aktibidad na mapunan ng mga legal na kontrata ang mga idineklarang minahang bayan sa rehiyon. Hindi na mahirap kumuha ng small-scale mining contract kasi ginawa nating interim. So doon sa small-scale mining contract, ang term niya is 2 years. Within that 2 years, dapat ma-perfect niya yung mga requirement. After ma-perfect niya yung mga requirement, then yung interim small-scale mining contract will be reissued, hindi na interim, yung formal small-scale mining contract na after 2 years. Pinagaan din ang sistema ng dokumentasyon kung saan ang dating napakahirap na mga requirement ay ginawa na lamang isang simpleng checklist. Yung work programs, very technical ngayon, nakita nyo naman yung work program na pinapasubmit, parang checklist lang. So everybody can do it. So hindi na kailangang mag-hire ang small scale miners ng mga mahal magsingil ng mga small scale mining, mga mining engineers, geologists, so madali na. Labis naman ang pasasalamat ng mga dumalong asosasyon ng mga maliliit na minero dahil malaking tulong ito para sa legalisasyon at kaligtasan ng kanilang operasyon. The fact na ang maitutulong niya, number 1 is legalization para sa safety ng mga miners. At least ma-accredit kami ng DNR natin na legal ang operation, legal ang documents for the permit, para at least aware ang government natin na may mga minero tayo na nagtatrabaho. Mahirap at saka pag wala kang knowledge, talagang mahirap na parang pag nakita mo yung requirements, ayaw mo nang ituloy. Kasi nahihirapan kami. Pagpunta mo sa opisina, doon mo maraming mga yung requirements na hindi kaya ng small scale. Nung nakita namin ito yung pinakamaganda. Yun ang nagbibigay sa amin ng saya sa mga small scale miners. Hiling ng buong sektor na patuloy na ibaba at bawasan ng pamahalaan ang mga komplikadong requirements upang mas marami pang asosasyon ang maging legal ang kanilang operasyon. Ang kahilingan ko sa government natin is ipagpatuloy nila yung ganito na mobile one-stop shop na kung saan para hindi mapahirapan dahil ang miners itself, alam natin na mahirap, maproseso at magastos. So at least ipagpatuloy sana nila nito to reach out the hand to the miners na kung hindi man namin kaya, sila yung tumutulong sa amin para makuha namin yung mga permit at malegal kami na mga trabahador bilang minero ng Pilipinas. Sana ipagpatuloy yung ganitong sila yung lalapit sa amin para tapos yung mga mahirap na yung mga yung mahirap na hindi kayang gawin ng mga small scale miners na ganitong mga dapat ibaba nila yung mga o bawasan yung mga requirements para madali. Tapos ipagpatuloy ito para maraming makapag-avail ng mga asosasyon. Inilapit din sa publiko ang mga serbisyo ng DENR sa pamamagitan ng on-site na pagproseso ng mga permit, application, certification at pagbibigay ng legal na consultation. We want to bring services nearer to people. Hindi na kailangan pa kayo ay pumunta sa gobyerno. Kasi alam naman namin napakahirap na punta ng aming mga opisina. Kaya ito po ang aming ginagawa. Hindi lamang ito pang minahan. In fact, sa DNR, meron kaming permit on wheels. Meron din pong programa ang aming departamento po dyan. So, ganun po ang dikta ng aming organisasyon, lumalapit. So to our local government officials, our partners, agencies, leaders of the small-scale mining communities, my fellow public servants from the MGB and all other stakeholders, maraming salamat sa inyong pagdalo. Isinagawa ang aktibidad mula Hulyo 8 hanggang 9. Patunay ito na patuloy na pag-alalay ng pamahalaan upang maging legal, ligtas at mas mapangasiwaan ng tama ang kabuhayan ng mga lokal miners sa buong rehiyon.
Mula rito sa La Trinidad, Benguet, ako po si PIAUC Intern Angela Espiritu para sa PIA News Cordillera. Mahigit 1,000 benepisyaryo sa Bontoc Mountain Province ang tumanggap ng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund. Mga benepisyaryo nagpahayag ng pasasalamat. Narito ang report ni Cheryl Itiu. 1,612 na residente mula sa 16 na barangay ng Bontoc Mountain Province ang nakatanggap ng ayuda na bigas mula sa pamahalaan sa ilalim ng Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Unit o LGSF FALGO. Sa isinagawang distribution activity noong Hulyo 6 sa Bontoc Municipal Basement, tig 25 kilo ng bigas ang natanggap ng mga benepisyaryo na kabilang sa vulnerable sector, gaya ng mga minimum wage earners, senior citizen at iba pang kwalipikadong residente na higit na nangangailangan ng tulong mula sa pamahalaan. Ayon kay Bontoc Mayor Franklin Odsi, ng programa ay may kabuuang pondong 5 milyong piso na ipamamahagi sa 2 installment. First ay ninunglong ako, ito ay installment. 2.5 ng first ay release, and second is 2.5 mutla ang nagkinidwami, takayo ng first beneficiary. Ayon pa sa alkalde, ang pagpili sa mga benepisyaryo ay isinagawa batay sa pamantayang itinakda ng ahensyang naglaan ng pondo. Isa sa mga tumanggap ng ayuda ay si Florante Pangetan ng Barangay Balili. May tewada na yung waras da, naragsak da, nang awat sinan bagas ay waras da. So na nang iwaras isa, sabi ang kakalayo na yung manggagawis, tawada kasi na di daw-dawatan sino isagsagot na skiba na ipugaw. Ang LGSF FALGO ay isang programa ng national government na nagbibigay ng direktang suportang pinansyal sa mga lokal na pamahalaan upang may patupad ang iba't ibang social services at assistance programs para sa mga nangangailangang mamamayan. Ako si Cheryl Itiu para sa PIA News Cordillera. Bilang bahagi ng tulong ng pamahalaan sa mga magsasaka na apektado ng krisis, namahagi ang Department of Agriculture ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk. Mahigit 4,000 rice at corn farmers sa Abra tumanggap ng tulong. May report si Jam Malingan. Mahigit 23,000 na magsasaka dito sa Abra ang nakatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program ng Department of Agriculture. Ang humigit kumulang 2,300 pesos ay tulong sa mga magsasaka sa kabila ng mataas na presyo ng gasolina na nakakaapekto sa mga gastusin sa pagsasaka. Ang tulong ay dinala sa mga magsasaka sa pamamagitan ng halos 1 linggong distribution activity mula July 6 hanggang July 10 sa iba't ibang munisipyo ng probinsya. Okay, dito yung Abra, naragsak tayo ta damit ti farmers tayo nga mabenefitan dito yung 23,800 plus nga farmers. Nga ti maawat ti maysa ket 2,325 pesos. Dito iket in support ko may iti livelihood da or ti other kailangan da iti farming activities da. Dito kami nga assistance kat naka-focus more on rice kan corn farmers. Ti other farmers nga hanman nga may kandito ikat adamot ti sumarsaruno nga maitito kadag ito agtaltalon mat HV, jay aquatic crops, ti vegetables kan fruits. Kaya ko nga igunang-gunang na kayo po farmers nga pag-ibagan nga gabo international sa akang mabalin nga awat ti bagi ni farmers sa Nagabra. Isunod ang pag-imanan tayo ni ako Presidente BBM, iti dito arayat tulong na kayo. Gyamang kami kinapo dagiti amin nga nang TED kinang tulong kanyami nga taga Pilar kinatyo Abra. Nasayat laure daklaure ti ayat mi tardamanan may gatang mi ti kasapulan mi ngagtalon. Mula dito sa Abra, Jam Malingan para sa PIA News Cordillera.
Kabuoang 18 proyekto ang sinimulan ng ipatupad sa Benguet kasunod ng ceremonial groundbreaking sa lahat ng proyekto sa probinsya na ginanap sa Buyakawan, Bugyas. Mula sa mga nasabing proyekto, 8 ang para sa pagkumpuni at restorasyon ng communal irrigation projects na makakatulong sa rehabilitasyon ng 100 ektarya at restorasyon ng 72 ektaryang lupain. Mayroon ding 10 small irrigation projects kabilang na ang 3 solar-powered pump irrigation projects na inaasahang makatutulong sa 203 hectares na lupain. Nananawagan naman si Regional Manager Ronilio Cervantes sa mga irrigators associations at magsasaka na aktibong suportahan ang ahensya sa pamamagitan ng pag-monitor sa implementasyon ng mga proyekto sa kanilang lugar. Sa pamamagitan nito ay masisiguro ang kalidad, integridad at napapanahong pagkumpleto at paggamit sa mga irrigation projects. Sabay-sabay na inilunsad sa Kalinga ang selebrasyon ng Cordillera Month, Nutrition Month at National Disaster Resilience Month. Iba't ibang aktibidad isinagawa. Karagdagang detalye, hatid ni Irel Siknao. Kilahok ang mga stakeholders sa Kalinga sa fun run at tree growing activity para sa kick-off ng selebrasyon ng 39 Cordillera Month, Nutrition Month at Disaster Resilience Month ngayong buwan ng Hulyo. Sa pangunguna ni Governor James Edduba, nagkaisa ang mga opisyal at empleyado ng mga government agencies, uniform personnel, mga residente at iba pang stakeholders para suportahan ang regional autonomy, ipromote ang active at healthy lifestyle at itaguyod ang environmental conservation. Mahigit 600 ang sumali sa 5 km at 10 km fun run. Nagtanim din ang mga kalahok ng mga 600 Molave, Nara at white tree seedlings sa Marian Spring Eco Spirituality Learning and Development Center sa Sitio Calagdao. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Governor Edduba ang suporta ng probinsya sa regional autonomy at sinabing handa ang Kalinga na maging regional government center. We are just preparing. Kadangay dito'y dati daga dito'y between Malalaw and Bakilo. Kete ko mga i-offer iti regional government no matuloy dito autonomy. Tapno datayon ti mang i-offeran iti regional tapno dati kumati autonomy ay isu ti regional center. Binahagi din ng opisyal ang plano ng probinsya na mag-adapt ng nature-based solutions upang labanan ang climate change at palakasin ang katatagan ng mga komunidad laban sa mga kalamidad. DJ Canada, DJ Nature mabaling yang i-integrate dati engineering, modern engineering ken dito nature-based solutions. Kat number 1 nga nature-based solutions kararaminan DJ Canada kat kadi planting of trees. Dito you plant green spaces. You increase the area of green spaces. Tapno DJ ma-preserve nga road DJ environment. So dito iti ang daan na tatahakin natin. We will try to follow this path. Nagtapos ang kick-off activities sa awarding ng mga nanalo sa fun run at sa isang boodle fight. Irel Siknao mula PIA Kalinga para sa PIA News Cordillera. Pinaigting ng Komisyon sa Wikang Filipino ang kanilang dokumentasyon sa mga katutubong wika sa bansa. 3 ortografiya ipinasakamay sa mga katutubo sa Barlig Mountain Province. Si Debbie Gasingan para sa report. Ipinasakamay ng Komisyon sa Wikang Filipino ang 3 ortografiya sa Barlig Mountain Province kamakailan. Kabilang narito ang ortografiya ng Liniyas ay Kali o opisyal na ortografiya ng Wikang Liniyas, ortografiya ng Kinachakran ay Kali o ang opisyal na ortografiya ng Wikang Kinachakran at ang ortografiya ng Finalig ay Kali o ortografiya ng Wikang Finalig. Formal ding kinilala ng komisyon ang Liniyas bilang isang ganap at natatanging wika na hiwalay sa Finalig, batay sa mga resulta ng masusing pag-aaral at pagsusuring nagpatunay sa mahalagang pagkakaiba ng dalawang wika. Binigyang din ni Chairperson Marites Barrios Taran ang pagkakaroon ng isang nakasulat at opisyal na ortografiya para sa komunidad. Aniya, ang mahalagang hakbang na ito ay nagsisilbing pamana mula sa mga ninuno at handog ng KWF sa kasalukuyan at susunod na mga salinlahi ng Barlig. Wala pong superior na wika. Wala rin pong inferior na wika. Ang wikang
kinatsakan, ang wikang Linyas at ang wikang Tinalig ay pare-pareho po sa aming mga mata na mga mahahalagang wika. Ginawaran din ng pagkilala ang mga lokal na manunulat at katutubong elder na naging katuwang sa pagbuo ng mga ortografiya. Ang pagbuo ng ortografiya ng mga wika ng Pilipinas ay isang patuluyang programa ng KWF sa ilalim ng sangay ng lingwistika, publikasyon at promosyon na naglalayong paigtingin ang dokumentasyon, pagpapaunlad at pagsusulong sa paggamit ng mga katutubong wika sa Pilipinas. David Kasingan para sa PIN News, Cordillera. Itinataguyod ng pamahalaang panglungsod ng Baguio ang circular economy. Isa sa mga inisyatibo ang Basura to Silya Project. Paano nga ba ito nakatutulong sa mga stakeholder? Alamin sa report ni PAISU intern Jelton Miliano. Mula basura hanggang silya, yan ang inisyatibong inilunsad ng Sentinel Upcycling Technologies na Basura to Silya Project dito sa Baguio City. Proyekto naglalayong gawing upcycled school armchairs ang mga single-use plastics para magamit ng mga mag-aaral sa paaralan. Patuloy na isinusulong ng pamahalaang lungsod ng Baguio ang circular economy sa pamamagitan ng proyektong Basura to Silya Project, kung saan ang mga single-use plastic na nakokolekta mula sa mga barangay ay ginagawang upcycled school chairs para sa mga pampublikong paaralan. Ayon sa General Services Office o GSO, inilunsad ang programa noong Pebrero katuwang ang Sentinel Upcycling Technologies. We embarked on that project kasi makakatulong din po ito na makakapagbawas po ng ating basura na itinatapon natin sa ating landfill because if you know, the city is spending around 220 million per year for the throwing or the hauling and tipping of our basura dito sa Baguio. And because of that big cost, syempre we have to think of ways para mabawasan so that the money na pwede sanang i-spend natin for livelihood, pwede nating ipunta doon instead of itapon yung basura sa sa landfill. Very thankful kami na out of the collected na mga 7 tons na single-use plastics from the different barangays, Sentinel Upcycling Technologies provided 45 school chairs, upcycled school chairs. Yung school chairs na binigay po nila are made from single-use plastics. Parang 30 to 40% of the material that they use for that school chair is single-use plastic. So may storya siya. It's actually a story of upcycling, of reusing, of pwedeng maging resource ang ating basura. Malaki rin ang pasasalamat ng School Principal of Baguio Central School sa mga natanggap na upcycled chairs dahil nakadagdag-an niya ang mga ito sa limitadong bilang ng upuan sa kanilang paaralan. Talagang happy yung mga bata na gumagamit ngayon doon. Pati yung teacher kasi, nung una kasi parang medyo kukulangin kami ng upuan. So nagkataon naman na may donations na ganun. So we were so happy about that. Kailangan din namin magkipag-partner sa city government para makatulong sila. Actually, nakakatulong sila ng marami pag-support sa mga schools. So we are expecting na sa future mayroon ding yung mga iba pang deliveries ng mga upuan na ganun. Samantala, ibinahagi ng isang punong barangay ng Legarda, Quezad, Burnham na patuloy silang nagsasagawa ng Information and Education Campaign o IEC upang hikayatin ang mga residente na mag-ipon ng single-use plastics at dalhin ito sa kanilang collection points. Nananawagan din siya sa iba pang barangay na makiisa sa programa na makatutulong sa mga paaralan at sa patuloy na pagbabawas ng basura sa lungsod. Mga kapwa barangay, sana magkaroon sila ng initiative na mag-collect ng basura to silya para isang way na matulungan natin yung eskwelahan, matulungan natin ang city para mabawasan ng basura na hindi kung saan lang dyan nagkalat,
Yun ang number one na problema kasi ng city, ang basura eh. Kaya yun yung one way na pwede natin silang matulungan, lalo sa e-waste, isa rin yun, na lahat ng mga hindi na unserviceable na electronic, pwede nating ipunin kung saan man ang collection center, kasi hindi naman ako bawat district meron na collection center. Ipinakikita ng inisyatibong ito na sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng komunidad, maaaring pagsabayin ang pangangalaga sa kalikasan at pagsuporta sa edukasyon. Sa bawat plastic na nire-recycle, hindi lamang basura ang nababawasan, kundi nagkakaroon din ng mas maayos at mas komportableng lugar para sa pagkatuto ng mga kabataan. Mula rito sa Baguio City, ako po si PIA ISU intern Jeldon Miliano para sa PIA News, Cordillera. Sumailalim sa pagsasanay ang mga micro, small and medium enterprises sa Baguio City at Benguet sa Tatak Pinoy MSME training na ginanap sa lungsod. Layunin ng pagsasanay na mas mapalawak pa ang merkado ng mga MSMEs. Detalye mula kay PIAUC intern Eli Lardezabal. Dito sa Baguio City, tampok ang isinagawang e-commerce workshop ng pamahalaang panlungsod ng Baguio para sa mga may-ari ng mga maliliit na negosyo. Katuwang ang Department of Trade and Industry Baguio Benguet, Philippine Chamber of Commerce and Industry Baguio Benguet Chapter at Shopee Philippines, matagumpay na isinagawa ng City Government of Baguio ang Tatak Pinoy E-commerce Workshop sa Baguio City Hall Multipurpose Hall nitong Miyerkules. Nasa 50 na micro, small and medium enterprises o MSMEs ang naturuan kung paano palawakin ang kanilang negosyo online, subaybayan ang kanilang kita at benta gamit ang digital tools, bumuo ng matibay na financial foundation sa kanilang online business at magparehistro at set up ng kanilang negosyo sa Shopee app. Sinabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na ang mga MSMEs ang pinakamalaking kontributor sa ekonomiya ng lungsod. Aniya, laging nakaantabay ang lokal na pamahalaan kung sakaling sila ay humingi ng tulong o kapag sila ay apektado ng krisis. Our micro, small and medium enterprises are the backbone of our local economy. Are you aware that you are practically the biggest contributor to our economy here in the city of Baguio? Combine the revenue that's being generated by our MSMEs and the economic activity that you are creating in the city of Baguio, ayun yung pinakamalaki. And that's why every time na tinatamaan tayo na calamity or any unforeseen event, just like the pandemic, you make sure that you always have funds that are readily available for loan with no interest for our MSMEs. Kasi kailangan na namin kayo buhayin. Ayon kay Attorney Choi Petrache, Public Affairs Officer ng Shopee Philippines, mula sa 99.5% registered MSMEs sa buong Pilipinas, 30% lamang dito ang gumagamit ng digital space para sa kanilang negosyo. Ika niya, upang matugunan ang malaking puwang na ito, naisip ng kanilang kumpanya na tulungan ang mga maliliit na negosyong wala pang presensya online sa pamamagitan ng Tatak Pinoy. First, we have to realize the gap. There's a gap. 30% out of 99.5% is such a huge gap. So there's so much opportunity for improvement. So that's how we thought about building Tatak Pinoy, because we give them the market access, we give them the training on how to build their stores online, and then we boosted it up a bit because as you can see currently, our seller coach is discussing about our seller center in Shopee, so they'll be able to also get feedback on what items or what's the clamor among their consumers. So really, it's giving them market access, giving them enough data to be more responsive to their consumers, and so essentially, it's really gearing up our MSMEs, the backbone of our economy, for the future. Malaki ang pasasalamat ni Kate Samonte sa e-commerce workshop dahil naturuan ng mga partisipante kung paano makatutulong sa kanilang mga negosyo ang paggamit ng mga digital apps and tools. Para sa kaniya, hindi lamang mga taga Baguio ang makakakilala sa kanilang produkto, kundi pati na rin ang taga-ibang lugar. Actually, it's a great help talaga sa mga business na wala pa online. Kasi
pag-iisipin mo, pag offline sila, syempre dito lang nila nakikater yan within Baguio yung mga products na ino-offer nila. And here sa event na to, parang mas binibigyan nila ng opportunity ang mga businesses to expand their parang business ba. Lubos ding nagpapasalamat si Reyna Lee Umiles sa oportunidad na ibinigay ng gobyerno sa kanya na matuto ng mga bagay na makapagpapalago ng kanyang negosyo. First of all, I'm very grateful kasi hindi lahat nagkakaroon ng chance na katulad nito na makakapag-attend ka sa mga platforms na ganito kasi saka ko lang siya nalaman actually itong mga projects na to for MSMEs is nung January when a friend of mine sabi niya you try na mag-ano ka sa mga projects ng government for MSMEs. Sa tulong ng mga makabagong teknolohiya, mas nabibigyan ng pagkakataon ang mga MSMEs na makipagsabayin sa malalaking korporasyon, mas mapalawak ang kanilang merkado, mabawasan ang kanilang gastusin at marami pang iba. Bukas naman ang tanggapan ng City Government of Baguio at iba pang ahensya ng gobyerno para tulungan at gabayan ang mga nagnanais na tahakin ang larangan ng digital business. Mula rito sa Baguio City Hall, ako po si PIA-UC Intern Ellie Borchlat Dizabal para sa PIA News Cordillera. Inilalapit sa publiko ang lokal na produkto ng mga micro, small and medium enterprises, 3 one-town, one-product store sa Baguio City. Inilunsad si PIA-ISU Intern CJ Pancho para sa detalye. Mula sa mga produktong likha ng lokal na komunidad hanggang sa mga pagkaing sumasalamin sa kultura ng Cordillera, formal nang inilunsad dito sa Baguio City ang panibagong OTOP store na inaasahang magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa mga maliliit na negosyante at lokal na producers sa rehiyon. Inilunsad ng Department of Trade and Industry o DTI ang bagong One Town One Product Store sa 3 lokasyon sa lungsod, kabilang na ang Tita Lea's Food Specialties sa Hotel Supreme Mall and Event Center sa Baguio City. We started ng 2014 ang Tita Lea's po. 2014 na po kami nag-umpisa na officially pinaregister namin yung pangalan ng Tita Lea's. Pero ito pong sa DTI, recently lang dahil nung ang anak ko po ay tumulong na sa amin at siya yung active na nagpa-participate sa mga ganitong may mga seminars, mga workshops. So tapos na yun nga po na i-present sa amin yung OTOP na sabi niya maganda yun dahil yun din naman po yung parang pinaka goal namin ng the best of the Philippines na sana we can offer whatever is the best of each region. Mula sa maliit na puhunan at pagsisikap, unti-unting lumalago ang negosyo ng Tita Lea's. Ayon sa may-ari, nagsimula lamang ang kanilang negosyo sa pagsasangla ng isang singsing upang magkaroon ng puhunan. Si mother ko, yung kanyang wedding ring sinangla for 5,000 pesos. Yun yung pinangsimula ng Tita Lea's. And long story short, sinuwerte po siya. Malaki rin ang naidulot ng OTOP sa mga partner MSMEs na nabigyan ng pagkakataong maipakilala ang kanilang mga produkto sa mas maraming mamimili. First and foremost, bago ko sagutin yon, congratulations sa Tita Lea's kasi malaking bagay na 3 stores kaagad yung na-open. Isang malaking opportunity sa aming MSMEs para ma-showcase ang aming mga produkto. So sa amin, malaking bagay na po yun sa amin na makilala yung mga produkto namin. Ayon naman sa DTI, ang OTOP Store ay nagsisilbing tulay upang mas mapalawak ang merkado ng mga lokal na negosyo at mapalakas ang ekonomiya ng rehiyon sa pamamagitan ng suporta sa mga produktong tunay na gawang Cordillera. Ang OTOP Store kasi component ng ating batas, no? Yung OTOP Law. No, OTOP Law natin, RA 11960, dati flagship program ng DTI ang OTOP, One Town, One Product. Well, it was institutionalized so the law 2023. So kailangan magbigay tayo ng stimulus program para sa ating MSMEs para maging competitive sila. So part ng component na yung
ng sinasabi ng Autoflow is yung market access. So, through yung pag-establish natin ng ating mga auto stores, nakakapag-benta, yung nagiging outlet ng ating MSMEs. Of course, ang Autop is promoting products that are locally through the local talents at using of local resources. Yun naman ang objective ng Autop, no? Sa pamamagitan ng Autop Store, hindi lamang ang produktong lokal ang nabigyan ng pagkakataong makilala, kundi maging ang sipag, talento at pangarap ng mga negosyanteng Cordillera. Isang hakbang ito tungo sa mas matatag na lokal na ekonomiya at mas malawak na merkado para sa mga produktong tunay na gawang Cordillera. Mula rito sa Baguio City, ako po si PIA ISU intern CJ Pancho para sa PIA News Cordillera. Binuksan ng pamahalaang panlalawigan ng Apayao ang Iapayao's Biosphere Reserve Research Center sa Iva, Calanasan, kasabay ng ikalawang anibersaryo ng inscription ng probinsya bilang UNESCO Biosphere Reserve. Pinili ang Eva Garden para sa research center dahil dito nadiskubre ang unang aktibong Philippine Eagle Nest na nadokumento sa Luzon. Ang pasilidad ay magsisilbing base ng mga researcher, ahensya ng pamahalaan, academic institutions at conservation organizations na nagsasagawa ng pag-aaral sa Biosphere Reserve. Dito rin ilalagak ang mga reference materials at scientific information na nakolekta mula sa mga research at biodiversity surveys sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Ipinatayo ang Biosphere Reserve Research Center bilang bahagi ng long-term program ng pamahalaang panlalawigan ng Apayao para sa pangangasiwa ng Iapayao's Biosphere Reserve. Pinauunlad ng pamahalaang lokal ng Bacod Benguet ang mga pasyalan sa bayan. Bilang pagtataguyod sa isa sa mga atraksyon ng barangay poblasyon, naglagay ang LGU ng railings sa Picaw Falls. Ayon sa Bacod Municipal Tourism, Culture and the Arts Council, layunin ng mga inilagay na railings na masiguro ang kaligtasan ng mga turistang bibisita sa Talon. Ang Picaw Falls ay itinatayang may layo na 40 minutong lakaran mula sa jump-off point. Hinihikayat ang mga bisita na pumasyal sa lugar at mamangha sa ganda ng Picaw Falls. Yan lamang ang ilan sa mga balitang ating nakalap ngayong linggo. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, PIA Cordillera Administrative Region at sa X app sa PIA_Cordillera. Mag-subscribe din sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Jonalyn Ponciano, na Imbag Amalam.